Hi guys, welcome back to my channel. This is me again, Shay, and I'm back today dahil for sure marami na namang nagtatanong paano nga ba gawin si low carb this new year, and kasama itong ating cabbage recipe today. I-share ko sa inyo yan, so let's go and make sure to keep on watching. Sobrang busy yung aking start of the year guys, kaya itong aking recipe ay isang pang mabilisang recipe din na isi-share ko sa inyo. And at the same time, itong recipe na ito ay something na budget friendly, katulad nitong aking gagawin today. Kung gusto ninyong makatipid sa klase ng oil na mura and at the same time healthy, pwedeng-pwede nyong gamitin yung mga fats coming from the pork, pwede din sa fats coming from chicken and from beef. Mura pero mas malasa ito kaysa sa mga low carb approved oil na pwede nating gamitin kasi mas natural siya. So, inilagay ko na siya dito and dahayaan lang natin siyang magmantika para magamit natin syempre yung oil sa ating paggigisaan. Nakita nyo yan? Sobrang bango ng kanyang oil guys, and napakasarap talaga siyang ihalo sa mga recipe natin. So, ayan, hintayin lang natin na medyo mas maging brownish pa siya. Tapos, start na tayong maggisa for our next na ingredient. Para sa ating next na ingredient, syempre ang ating bawang. And, ilalagay ko na sana yung bawang, pero itabi na muna natin yung mga fats na yan. And, itabi na natin or ilagay na natin itong si bawang. Hahaluin lang natin si bawang until maging slightly brown na siya. Medyo struggle ng konti dito sa lutuan. Nakita nyo naman, medyo tumatalsik-talsik siya. Pero, ayos lang yan. Yan yung exciting part kapag ikaw talaga ang nagpe-prepare ng iyong meal. Kasi mamaya, mas ma-enjoy naman natin yan. Next naman ay ang ating kamatis. And, sobrang sarap talagang ihalo yung kamatis sa ating mga recipe. Pero ingat-ingat lang para sa mga beginner ng ating paggawa kay low carb, kay kamatis, kasi may pagka high carb din siya. Pero kung hinahalo naman natin siya as pampalasa lang and konting amount lang sa ating pagkain, okay lang din yan. So, hahaluin lang din natin siya and make sure na magisa nating mabuti itong si ating kamatis. And after a few minutes, pwede na nating ihalo yung ating next na ingredient. Ayan no, 'di ba? Nakikita nyo ba? Napaka-colorful naman niya. Next ay syempre ihahalo na natin yung meat ng ating pork, o 'di ba? Para mas maging kumpleto ang ating ingredient. And meat, sobrang napaka-healthy neto guys sa paggawa natin kay low carb. So, napaka-importanteng may meat tayo sa ating bawat meal. Pwede kayong gumawa or gumamit ng any meat, seafoods, and mga poultry products katulad ni chicken. Pagdating sa meat, pwede si beef, isang napaka-healthy yan, and pwede rin na maraming minerals ang ating mga liver. Yan, yung mga internal organs ng ating mga animals. Sobrang napaka-healthy nun guys. Kaya, make sure na every meal ay meron talaga tayong kasamang meat. So, syempre, maghintay lang tayo ng ilang minuto guys. Medyo in-adjust ko lang yung lighting dyan ng aking ring light. Pero, mas maganda pa rin yung natural na liwanag from the window. So, pinatay ko na lang. And, hinahalo-halo ko na lang muna itong ating mga ingredients na yan kasama ng ating laman ng ating pork, and maghintay lang tayo ng 2 or 3 minutes. Then ito na, ihalo na natin yung carrots. So meron pa palang natirang carrots dito sa aming lagayan. So, hinalo ko na lang din para added color for our cabbage recipe. Dapat cabbage lang talaga, pero sayang naman siya, so ihalo na rin natin. Para sa mga beginners guys, ingat-ingat sa paggamit kay carrots dahil mataas, may pagka high carb din siya. So, make sure na
in moderation lang yung paghahalo natin sa mga recipe kay carrots. Pero, syempre, may mga vitamins din naman tayong makukuha kay carrots. Kaya, pwede rin natin siyang ihalo paminsan-minsan sa ating mga meals. So, kung mapapansin niyo, inuna ko din si carrots, guys, dahil mas matagal siyang maluto kaysa kay cabbage. So, maghihintay tayo ng mga 5 to 10 minutes and check natin kung medyo malambot na siya. Then, pwede na nating i-add ang ating next na ingredient. So, ganyan yung kanyang tsura with our other ingredients kanina. Napakabango naman talaga, syempre, with our natural oil today. And, ayan, mukhang ready na siya in a few minutes. So, syempre, ang ating pinaka main na green leafy today ay ang ating cabbage. Sobrang favorite ko talaga si cabbage, guys, kasi madali siyang mabili sa palengke since malapit lang din naman kami sa palengke and napakamura niya and napakadali niyang i-prepare. So, favorite ko din ito sa rice replacement and isi-share ko sa inyo yung link or pwede nyo i-check ang ating beginner's best kung paano gawin yung ating cabbage rice recipe na super napaka-yummy naman talaga. Then, pwede nyo rin siyang i-partner sa any meats or seafoods na meron kayo para feel nyo pa rin na nagra-rice kayo. So, check nyo na lang yan later. Anyway, ayan, nalagay na natin ang ating cabbage and hinahalo ko na siya dito sa ating mga naunang recipe, guys. So, sobrang madali lang din siyang maluto, kaya maya-maya for sure maluluto na rin to with our ingredients, guys. After nating halu-haluin yan, ay maghihintay lang din tayo ng ilang minuto para uminit siya and pwede na tayong mag-add ng other ingredients natin na kasama siya. O diba, napakakulay naman ng ating recipe today. And after nyan, pwede na nating i-add itong Himalayan salt. For beginners, guys, napaka-importante ng salt for our electrolytes. Ang Himalayan salt ay ang best recommended na gamitin, pero kung nagbabudget din kayo sa simula is okay lang gumamit ng rock salt na nabibili sa palengke or iodized salt. And kung kaya na, then go sa Himalayan salt kasi mas best option talaga siyang gamitin para sa ating mga recipe. And electrolytes ay napaka-importante sa ating katawan, especially coming from the salt. So, wag na wag kayong matatakot na mag-add ng salt sa inyong drinks or sa inyong mga food. So, ayan, nilagay ko na yung salt, guys. And, syempre, another halo-halo moment na naman dito sa ating recipe. And, maghihintay lang din tayo ng ilang minuto. Tatakpan lang din natin siya. Tapos, pwede na rin tayong mag-add ng ating water later. Mga 1 or 1.5 cup lang ng water, pwede na yan. And after a few minutes natin siyang pakuluin, guys, ganyan na yung kanyang tsura. Sobrang ganda ng liwanag sa window, guys. And diba, napaka-colorful niya with our carrots today. And syempre, mag-plating na tayo today. And hindi rin ako masyadong magaling sa plating, guys, pero okay lang yan. Eto na, at ilalagay na natin siya unti-unti sa ating malinis na container na ito. And mamaya pwede nyo siyang haluan ng mga other meats or other seafoods na available. Pero for me, ang basic na madalas kong hinahalo sa aking mga meal ay kung meron akong eggs. So, pwede natin siyang haluan ng any types of eggs na gusto mo. Since si eggs, guys, ay madali lang din makuha sa mga palengke. Yun ang pinaka-basic natin sa paggawa kay ating low carb. So, yan, pwede na natin siyang as sunny side up, scrambled eggs man yan or boiled eggs, super perfect na yan. Ayan, napaka-yummy. So, ito na siya. And set aside naman natin siya. So, kanina ay nakapag sunny side up na ako ng
ating eggs guys. So, ilalagay natin yan dito na kapartner ng ating meal na ito. So, super duper easy and quick lang siyang i-prepare guys. So, napaka-perfect with our sunny side up na eggs. After ilang minuto lang guys, ready na ang ating meal of the day. So, ganun lang ka-simple gawin si low carb especially this year. So, I hope na nakatulong sa inyo ito today. If you like this video, make sure to click on like. Make sure to comment for any feedbacks that you have, or if you want more videos na mapanood soon, then let me know on the comment section below, and make sure to subscribe for more weekly videos up next. So, grabe, nakakagutom na yung kulay niya guys. Kakain na ako muna, and I will see you on my next video. Thanks for watching. Bye!